Kanta pa ba? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. tumayo po tayo. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayo naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang masaya naming ipagbubunyi sa Mesiyas na aming hari. Siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mapalapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Betfage sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo iyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro, bisiro ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinalila ang inahing asno at ang bisiro, isinapi nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus, halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan.
kabataan ng Jerusalem, masayang nagpawitan, Hosana, umanos, salamat sa Diyos na mahal. Hosana, aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapala't pagtubos sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di-iba sa amin. Parang ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga ay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako nahihimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumubo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas. Gayon din, nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko ay di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso. Palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? May pangkat ng mga buho na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyang asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis, ang buto ng katawang ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayo'y angkan ni Jacob. Diyos Ikaw, ko, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod.
Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin ng maging tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat, ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't di ilan ng Diyos, binigyan ng alang tampok sa langit at sa sino ko. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Iniharap si Jesus sa gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang maparatangan siya ng mga punong saserdote at ng matatandang bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila, nadalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagsabi sa kanya ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan,
sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli siyang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po. sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? sumagot ang lahat. Ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo nilang isinigaw. Ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao, Pinananagutan namin at ang aming mga anak ang pagkamatay niya. at pinalaya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran. At Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! siya'y pinaluklulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal. Sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulog ang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak at hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran at naupo sila upang sila'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdadaan at tatangu-tangu pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niya siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinako kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila,
Tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Sabi nila, Ang mabuting balita ng Panginoon. pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Walang makapipigil na init ng araw, mahal ng pamasahe o gasolina para tayo magsama-sama dito sa dambana ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na pinagmumulan ng pag-asa at pagpapala. Pwede ba nating sabihin sa mga taong nakapaligid sa atin, God bless you. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pakiulit nga po. Sabi nila may shorter version daw yan ng mga Pilipino. Ang shorter o mas maiksing version yan, Diyos ko po. Diyos ko po. Yan, pangkaraniwang naririnig natin. Balikan po natin yung pangyayari o yugto, sandali sa ating buhay na bigla na lamang napausal tayo o nasambit natin o naisigaw natin, Diyos ko po. Diyos ko po. Siguro mababalikan natin iba't ibang pangyayari sa buhay natin. Diyos ko po. Halimbawa po, nung naramdaman mo, nag-iisa ka, nawala na yung mga tao na dati kasama mo, Diyos ko po. Nung ang iyong ginawang kabutihan, parang biglang nabura, at ikaw pa ang naparatangan ng kasamaan. Ang sabi natin, Diyos ko po. Nung tayo ay inalipusta, tayo ay biktima ng mga suhol, pinagtsismisan tayo, pinaratangan ng kasinungalingan, pinaratangan ng hindi totoo. Ang masasabi na lang natin, Diyos ko po. Nung tayo ay nawalan, nung lahat nating ipinundar, halimbawa, lahat ng ating inipon, pinaglaanan ng lahat ng ating mga pagsusumikap, nasunog ang bahay, nawala ang ari-arian, ang nasasambit na lang natin ay, Diyos ko po. Nawala yung taong napakahalaga sa iyo, namatayan ka, hindi mo inaasahan. Pakiramdam mo, hindi mo kayang mamuhay ng nag-iisa. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Napakasakit. Ang nauusal na lang natin, Diyos ko po.
Diyos ko po. Alam po lahat ng ito na sinasabi ko ay naranasan mismo ni Jesus. Mula sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, ito ay kanyang naranasan na. Nang siya ay naging biktima ng panunuhol, naging biktima ng mga maling pag-aakusa, nung siya ay iniwan ng kanyang mga kasama at kaibigan, na naging parang traidor yung mga taong kanyang pinagkakatiwalaan, na yung mga tao na pinaglaanan na niya ng lahat ng kabutihan, tinanggap, pinatawad, pinagaling, tinuruan, binigyan ng pag-asa, sa bandang huli, sumisigaw na lang ipako sa krus. Lahat ng pakiramdam ng ito ay naramdaman ng Panginoong Jesus. Naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang buhay, na siya ay binawian ng buhay. Kaya hindi po natin kakaila o hindi natin pwedeng alisan si Jesus kapag sinabi niyang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ano nga ba yung salitang iyon? Ang salita ni Jesus na iyon ay may pinaghugutan. At yun nga yung mga nabanggit ko. Yung sakit, pangungulila, yung pagiging biktima, yung pananakit sa Kanya, yung kawalangan ng utang na loob ng mga tao, pagtalikod sa kanila ng sa Kanya ng mga taong Kanyang pinagkakatiwalaan. Ang lahat ng ito ang mga hugot ng Panginoon kung bakit sa bandang huli sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Number 1, ang mga salitang iyon ay nagsasabi sa atin na si Jesus ay totoong tao. Opo, siya ay Diyos na nagkatawang tao, pero siya ay totoong tao. Ibig sabihin, naramdaman niya at nararamdaman niya ang hirap, gutom, uhaw, pagod, nararamdaman ng Panginoon ang kalungkutan, ang sakit sa puso, pangungulila, naramdaman niya lahat yan. Yun ang unang mensahe ng Diyos ko. Naisabihin ng Panginoon, naranasan ko ang lahat ng nararanasan ninyo. Hindi ako malayo sa inyong sariling karanasan. Oo, ako'y tao rin na kagaya ninyo. Bagamat siya ay may angking kabanalan o pagka-Diyos, pero 100% totoo rin siyang tao. Naranasan niya. Kaya marahil madaling maunawaan na si Jesus naiintindihan ang lahat ng ating dinadaanan. Pangalawa po sigurong ibig sabihin niyan, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yan po ay pagpapatunay ng isang panalangin o pagtitiwala sa Diyos. Yan po ay patunay ng pagtitiwala ni Jesus sa Ama. Siguro, sabi ng iba sa inyo, uy, masama na tinatanong mo ang Diyos. Don't question God. Diba? Huwag mong tatanungin ang Panginoon. Diba? May ganun tayo, no? Masama nga bang tanungin ng Diyos? Masama bang tanungin siya? Depende po yan. Kung ang pagtatanong mo ay mayroong kahalong panunuya, pangiinsulto sa Diyos, yan ay masama. Pero kung ang pagtatanong mo ay parang pagtatanong ng isang anak sa kanyang ama, hindi po mali iyan. Di ba tayo nagtatanong din, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Katunayan, ang tanong na iyon ay nagpapahayag ng isang ugnayan. Ang sabi, Diyos ko. Hindi Diyos, hindi po. Diyos ko.
Ang pagtatanong ni Jesus ay pagtatanong na mayroong namamagitang ugnayan. Hindi ka magrereklamo sa hindi mo kaano-ano. Magtatanong ka sa kaibigan mo. Hindi ka basta magtatanong sa mga taong hindi mo kakilala, pero magtatanong ka sa magulang mo, sa kamag-anak mo. Bakit? Dahil alam mo, mayroong namamagitang ugnayan sa inyo. Na mali o tama man ang tanong mo, hindi ka tatalikuran. Hindi ka palalayasin. Ang tanong na iyon ay tanong na nakabase sa ugnayan. Yan po ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Alam nyo kung ano ang tunay na pananampalataya? Ganito po ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, nakakapit ka sa Diyos kahit ang dami mo pang tanong sa buhay. Ang tunay na pananampalataya, nakakapit ka pa rin sa Diyos kahit hindi pa sinasagot yung kahilingan mo. Kahit na iba ang plano mo. Parang tila nabigo ka sa idinadasal mo sa Diyos, pero nakakapit ka pa rin sa Kanya. Yun ang tunay na pananampalataya. Kasi kung lahat meron ka na, lahat sinagot sa iyo, lahat ibinigay sa iyo, lahat-lahat na lang ibinigay sa iyo, at sinabi mo may pananampalataya ka, oh, maybe, may pananampalataya ka. Pero, iba yung sa kabila ng lahat. Sa kabila na may pagkukulang ka pa, sa kabila na may hinihiling ka pa, sa kabila na parang nabigo ka sa inaasahan mo, na hindi tila dininig ng Diyos ang dasal mo, pero nakakapit ka pa, nagdadasal ka pa rin, nagmimisa ka pa rin, nagsisimba ka pa rin, yan ang tunay na pananampalataya. Nakakapit ka pa rin sa Diyos sa kabila ng lahat. Yun ang pananampalataya. Pwedeng magtanong sa Diyos kung papaano nagtatanong ang isang bata sa kanyang ama, sa kanyang magulang. Dahil meron pa rin tayong kulang. Meron pa rin tayong hindi nauunawaan. Pero sa kabila na hindi natin nauunawaan lahat, sa kabila na mayroon pa rin tayong kulang, nakakapit pa rin tayo sa Kanya. Yan ang pananampalataya. Sa linggong ito, pagpasok ng mahal na araw, sinisimulan natin sa linggong ito, nawa po, lalo nating mapalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa kabila ng krisis na nangyayari ngayon, pagtaas ng bilihin, pagtitipid na pinapanawagan sa atin, sa kabila na hindi natin magagawa muna pansamantala yung dati nating ginagawa, sa kabila na hindi tayo makakabiyahe ng malayo, makadadalo sa kamag-anak, sa kabila na hindi muna tayo makakapag out of town for our excursions and swimming. Sa kabila na hindi mo na mabibili yung gusto mo o yung kailangan mo. Sa kabila na nangungulila tayo, natatakot tayo, nangangamba tayo, nawa sa linggong ito, lalong kumapit tayo sa Diyos. Sapagkat yaan ang tunay na pananampalataya, ang pagkapit sa Diyos sa kabila ng lahat. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing.
nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa ating Diyos Ama upang sa pakikiisa natin sa pagpapakasakit ni Jesus, makaisa rin nawa tayo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taus-pusong paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magsikap nawa ang bawat kabataan na tularan si Kristong nakipamuhay sa atin upang maging lingkod at mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa programang Alay Kapwa, maging daanawa ito upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga catechumens, magabayan nawa sila sa landas ng pagpapakabanal tungo sa Diyos na kanilang naisundan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, ipagkaloob mo nawa ito ayon sa iyong dakilang pag-ibig at awa, sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose
na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maging anuman ang ating nakaraan, sino pa man tayo, hindi tayo mag-iisa, hindi tayo pababayaan, sapagkat tayo po ay inari ng Diyos bilang Kanyang mga minamahal na anak, kaya't buong pagtitiwala tayong manalangin sa ating nagmamahal na Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Ngayong panahon ng Kuresma, tayo po ay tinatawagan na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin, pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at maging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula na maging bukas palad sa ating kapwa. Tumulong po tayo.
Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Pilgrim Center and Souvenir Shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at aklat dasalan patungkol sa Poong Jesus Nazareno, English or Tagalog, at iba pang mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos amang maawain ay nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo na may makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo bilang mga misyonerong disipulo ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.